Hello, what's up mga idol? Sa video ito mga idol, pakinggan nyo yung sinasabi ng anak kong panganay. Imposible ito mga idol kasi lagi niya tong sinasabi. Lagi niyang sinasabi yung mga imposibleng bagay pero binabaliwala namin. Pero nangyayari. Katulad na lang nitong nai-record ng asawa ko habang naliligo kami, nagbibideo yung asawa ko. Ayan mga idol. Pagkatapos nyan, mayroong sinabi yung panganay ko na naman dyan na nararamdaman niya daw. Tapos pagpunta nga namin mga idol, ayun, totoo nga na meron. At hindi lang ito mga idol, maraming beses na siya nagsabi pero hindi lang na videohan. Pero ito mga idol, na videohan ng asawa ko o na record ng asawa ko kasi magkatabihan sila. Ito mga idol, pakinggan nyo. Very, very. Mama, may nararamdaman ako. Pipil. Mama, may nararamdaman ako. Kasi, parang meron doon na huli na sa silo ni Papa. Bot. Mama, nararamdaman ka na. So ayun mga idol, dati meron din yan siya sinabi mga idol nung nagsilo rin kami ng silo sa Bayawak. Tapos nagpatay ako ng pain. Siyempre yung kinakain ng ng bayawak, mga patay na hayop. Yun. Hindi ko na lang banggitin kung ano yun mga idol. Pero pinatay ko yun tapos pinain sa pambayawak. Ngayon, ang nangyari, 3 days hindi ko binalikan. Tapos pang-4 na araw, sabi niya sa akin, "Papa, yung yung silo mo, parang nararamdaman ko, parang walang huli." Sabi ko, bakit? Sabi niya, yung yung pain mo parang nabuhay. Sabi ko, posible mabuhay yun, pinukpok ko na ulo nun. Sabi ko, puntahan nga natin, baka may huli na. Yun, pinuntahan namin mga idol. Pero pagdating namin dun, laking gulat ko mga idol. Buhay nga yung yung pain namin. Doon ako nagtaka, tiningnan ko siya, bakit kaya niya nalalaman? So wala lang yan mga idol. Kasunod naman, magbe-birthday siya. 3 days bago siya mag-birthday, nagsabi siya sa akin, "Papa, di ba 3 araw na lang birthday ko na?" Sabi ko, "Oo." Sabi ko, "Bakit? Bili mo ako bike ha?" Sabi ko, "Paano kita mabilhan? Panghanda nga, wala tayo eh." Tapos wala lang yun, umalis lang siya, naglaro. Parang wala lang sa kanya. Ngayon, sunod na araw nagsabi na naman siya sa akin, "Papa, bukas birthday ko na, di ba?" Sabi ko, "Oo, bukas birthday mo na, bakit?" Sabi niya, "Bili mo ko bike ha?" Sabi ko, "Wala nga tayo pera, panghanda mo nga, wala eh." Sabi niya, wala lang, sabi niya. Wala ka pala pera." Sabi ko, "Wala." Tapos umalis na naman siya. Kinahaponan sabi ko, "Tara, punta tayo palengke, bili tayo isda." Ayun, sumama siya sa akin. Tapos naglalakad kami sa daan, sabi niya sa akin, "Papa, bili mo ko bukas bike." Sabi ko, "Wala nga tayo pera, paano nga kita bilhan?" Tapos nung sa palengke na kami, sabi niya, "Papa, taya ka, tapos bili mo ko bike." Doon ako tumingin sa kanya. Sabi ko, kung may pera lang ako, tataya talaga ako, kaso 50 na lang to pambili isda yung pera ko eh. Yun nga mga idol, pag uwi namin sa bahay, kinabukasan, lumabas nga yung number na tinatayaan ko. Yung number ng, yung niya, birthday niya. Yun. Tapos, ngayon mga idol, meron na naman siya sinabi. Nito lang, nung linggo lang siya nagsabi. Sabi niya, "Papa, birthday na ni Chugchug, di ba? Yung bunso namin." Sabi ko, "Bakit?" Sabi niya, "Bili mo si Chugchug bike." Doon na pumasok sa isip ko, parang alam ko na to ah. Pero hindi ako sabi ko sa kanya, "Anong gagawin natin?" Sabi niya, "Taya ka papa. Yung yung birthday ni Chugchug, tapos bili mo si Chugchug bike." Ayun nga mga idol, hindi ako nagdalawang isip. Pagbalik ko sa trabaho Lunes, tinayaan ko kaagad yung birthday ng bunso ko ng 50 pesos straight sa isito. At ayun,
Kinabukasan mga idol, lumabas talaga siya, at ito ang patunay mga idol. Ayan mga idol, 20k yan ang tinamaan ko, kaso may tax. Yan mga idol, sa kasama ko yan pinakuha ko kasi wala akong ID nung pagpunta namin dun sa PCA, so kailangan pala ng ID. Ako walang ID, yung kasama ko meron, sa kanya ko na lang pinangalan.